Hello guys! Welcome dito sa akin channel, The Car Loan Expert. Today's video, pag-usapan natin itong mainit na issues dyan mismo sa BYD BGC. Dahil itong mga nakakarang araw ay may napanood po akong video galing sa aking kaibigan na content creator na si Kuya Mikmik. Dami mong alam. At dun sa video yon, may interview si Sir Eli Saludar mismo sa kanyang kaibigan na si Sir Edgardo Gadi Vasquez. Ito si Sir Gadi Vasquez ay isa pong Filipino scientist at inventor din po ng modular homes. So according to him, masaya daw po siya sa nabili niyang sasakyan dyan sa BYD BGC, isang BYD Seagull. At nung nagamit niya yung unit na yon ay talagang kumbaga parang uncomparable sa mga nagamit niyang dati niyang sasakyan. Kumbaga masaya siya. Although maliit yung kotse, pero iba. Iba yung convenience ng ino-offer ng unit na ito. Maganda ang power, malakas, at halos hindi niya na makita ang mga gasoline station dahil sa sobrang tipid. At madalas niyang pinopromote ito sa kanyang mga kaibigan. At dahil sa natuwa siya at masaya siya sa nabili niyang sasakyan, bumili siya ng another car para sa kanyang anak, ang BYD Atto 3. So, kalaunan, may nangyari sa kanyang sasakyan. Nabundol daw siya sa bandang likuran. At syempre, kapag nabundol ang inyong sasakyan, matik ipapaayos mo. At kapag ipapaayos mo, matik, insurance kagad ang pag-uusapan. So, doon na nag-umpisa ang kanyang problema. So, panoorin muna natin ito guys, yung kanyang interview. Ka Eli, thank you very much at binisita mo ako. At, maganda yung bisita mo, timing na timing. Alam mo, BYD bilang isang sasakyan, napakahusay. No? At anyway, ako tao, I'm a man of science. Inventor ako di ba? So, weakness ko talaga is science and technology. At nung bumili ako ng BYD at ang binili ko yung entry level which is BYD Seagull. Okay. Tapos after several months na ginamit ko, talagang tuwan-tuwa ako sa mobility niya. Galing, magaling. Maganda yung performance. Oo, tsaka ever since na nabili ko, hindi ko nakita yung gasolinahan. Dahil So, laking tipid. So, talagang grabe ang tipid. So sa ganda, binilang ko rin yung anak ko ng isa, Atto 3 na electric, full electric din. Mag-iisang taon nang ginamit ko, talagang nothing to complain about. Yung lalo na yung Seagull, napakaliit, na pag walang parking, pwede mo ibulsa No? So in short, wala kang problema. Pati yung pag-handle, napakagaang. Ang response niya, pag diniin mo, lilipad, mag-take off. Yun ang pan. So, talagang pinopromote ko ang BYD bilang isang sasakyan. Unfortunately, Eli, na-aksidente ako sa San Pedro, Laguna. Binangga ako sa likod. Nung binangga ako sa likod, puti, hindi ko. Pero nawasak yung likod ko. Hindi naman ako naapektuhan ng pan. Sabi ko, insured naman yan So, itawag na lang natin sa dealer na binila natin para maasikaso. Doon na nag-umpisa ang agony ko. Yan. So, yung dealer ay sa BYD BGC. BGC. Okay. Oo. So, pinuntahan namin. At nireport na nagka-aksidente. I-claim namin yung accident para ma-repair. Nashock ako. Number one, yung aking insurance, hindi nila ma-process. Sabi ko, bakit hindi nyo pinoprocess? Pag-usapan natin ang comprehensive insurance. According to Sir Gadi, kinuha daw niya ang kanyang comprehensive sa labas. Dahil according to his agent, mas mura daw ang kumuha ng comprehensive insurance sa labas compared sa in-house. Which is sometimes true kung ikaw ay walang alam. Pero yung mga ganyang klaseng negosyante, malamang at sa malamang, may mga connections yan sa mga managers o may-ari ng insurance companies.
Kapag ikaw ay tipong medyo metikuloso o masipag na tao, syempre, magpapakote ka muna sa labas ng inyong insurance. At kapag nakita mo na mas mababa ang insurance sa labas, saka mo ngayon ipapahagil sa in-house insurance. At kapag nahabol yan ng in-house insurance, sometimes may konting difference lang ng 500 o 1,000, which is pwede na. Kaysa naman ilabas mo pa. Ang advantage ng in-house insurance, hassle-free. Kumbaga, kapag may nangyari sa iyo on that particular time o day, pwede mo nang kagad ipasok ang inyong sasakyan. Basta as long, mai-provide mo lang yung mga requirements such as 2 valid IDs kasama ang iyong driver's license, police report, ORCR ng inyong sasakyan, pictures, at yung insurance policy. But make sure na bayad ang inyong insurance in cash. Or kung naka-installment man yan, i-pay off mo. Let's say, naka-installment ito in 6 months, i-pay off mo na yung mga remaining months na hindi mo pa nababayaran para makapag-claim ka. Okay? So, ang kagandaan po dito ay parang one-stop shop na rin. Bumili ka ng sasakyan dito, bumili ka ng insurance dito, kapag may claim ka, pasok mo na kagad. So, ang nakita ko lang dito, Idol, is bukod sa siguro wala pang pyesa, parang may something doon sa insurance na hindi masyadong na-explain o hindi nasabi o maaring hindi ito insured. Sometimes kasi kaming mga ahente, kapag may mga ganitong klaseng issues, hindi namin basta-basta kino-confess ito sa customer dahil hindi naman namin kalkulado ang ugali ng aming mga customer. Kung magagalit ba o hindi, matatanggap ba o hindi. Kaya nag-iingat din po kami sa aming mga decisions. So, upon reviewing that video, tingin ko, hindi insured ang kanyang sasakyan. So in short, tumatakbo ang kanyang sasakyan ng hindi insured, pero binayaran niya ang kanyang insurance. Kapag kumuha po kayo ng comprehensive insurance, bukod doon sa inyong insurance policy, see to it na meron itong resibo. So, dalawang klaseng resibo yan. May resibo na acknowledgement receipt na galing sa inyong ahente o maybe sa broker o totoong resibo na makikita mo talaga doon yung tax number. Yon ay nagpapatunay na talagang bayad. So usually, ang binibigyan ng resibo ay itong mga fully paid na customers. Binayaran talaga ng buo yung kanyang premium. Pero kung ito po ay under installment basis, acknowledgement receipt lang ito mga ka-idol. Until such time na mabayaran mo po yung 4 months or 6 months, that's the time na pwede ka nang isyuhan ng resibo. Okay? So, ang nakikita ko dito, hindi insured ang kanyang sasakyan. Bukod pa doon sa pesa na inaabangan. Okay? So, next, tignan natin tong another video mga ka-idol. Ano ba ito insurance? Parang in-house sa BYD? Hindi. Yung mga salesman ng BYD, ahente. meron silang dalang mga insurance. Meron din in-house. Pero sometimes, ino-offer nila mas mura yung hindi. Saka siguro, mas, alam ko yung kalakaran niya, baka minsan mas malaki ang komisyon. Siguro, mas malaki ang komisyon. Kaya pinupush nila yung mga ganun. Correct. Ah. So, nung kine-claim ko, hindi mai-process. Sabi ko, bakit ganyan? Tapos, ang binigay sa akin ng repair document, yung ATO 3. Sabi ko, pati bibigay yung ATO 3? Siga lang nabangga. So, ibang dokumento, isang kotse mo ang gustong gamitin na dokumento. Yes. So, mukhang may problema ron sa... Doon pa lang nakita ko na may problema. Next is, hindi daw mai-process ang kanyang insurance claims. Dahil according to the dealership, hindi daw readily available ang kanyang parts. That's why hindi pa daw ito maipoprocess. Pero kung ako ang tatanungin mo, pwede na itong i-process. Mag-aabang ka na lang ng mga 1 linggo kung may kaibigan ka sa insurance o malakas ka sa dealership
Sometimes, umaabot po yan ng 2 weeks. Basta as long na na-provide mo na yung mga requirements na kailangan mo. At saka na lang i-explain ng dealership na yung pyesa o parts na kailangan ay o-orderin pa lang sa planta. Kasi So, usually, ang aking experience sa pag ikaw nag-claim, mahaba na siguro mga 2 linggo, 3 linggo bibigay na sa yung mga dokumento mo. So sabi ko, inasikaso ko, in short, after how many nakakuha ko yung work order para I-repair. pa-repair yung kotse. Sinabi ko na ngayon, meron ng work order. Sabi, sir, wala kaming spare parts. Ha? Kako, paano yan? Sir, i-order pa. Sabi ko, naku, Diyos ko, paano ito? Tapos, sabi ko, hindi ko muna dadalhin dyan sa inyo kasi tumatakbo ng maayos naman ito Dadalhin ko na lang dyan kung talagang Kung nandiyan ang pyesa. nandiyan na yung pyesa. so usually naman ang ordering of parts from dealership to planta umaabot lang rin po yan ng pinakamabilis is 2 weeks kung may available na pyesa sa planta. Pero kung wala at galing overseas pa yan, sometimes ang pinaka-shortest time is 1 month kung Japanese cars. Pero kagaya niyan, Chinese cars, malayo na ang 3 months. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Medyo mahirap din ang bumili ng mga Chinese brands dahil yung kanilang pyesa ay kaunti lang. Okay? So ayun, hindi may process. So hindi natin malaman kung makaka-claim ba o hindi makaka-claim. But for me, I doubt. Mukhang hindi makaka-claim. Dahil siguro nung pinasok na yung unit na yon and upon checking the policy and calling the insurance company, they found out na hindi pala bayad ang kanyang insurance. So, ngayon, nalaman ito ng kanyang ahente at maybe binayaran nga ito ng kanyang ahente, yung kanyang insurance, baka may kausap na broker, tinawagan si broker. Oh, bayad ang insurance ng aking kliyente Bakit? O how come na hindi makapag-claim ang kanyang sasakyan sa dealership? So, doon na ngayon medyo narattle ang broker. So, anong ginawa ng broker? Sinettle agad. Dahil kapag ang inyong insurance ay hindi bayad, upon checking the insurance policy to the head office, si mismong head office ang magsasabi kung bayad o hindi bayad. Kaya, tatawagan na kagad ngayon ni ahente ang kanyang broker na bakit nagkaganito. Usually naman, ang broker sometimes medyo mabagal mag-process o magbayad. May iba naman dyan ay matino na kapag bayad ng insurance, babayaran niya na rin doon sa head office. Sometimes may difference lang naman yan ng 1 week Mahaba na yung 1 month. So, yun nga mga ka-idol, siguro hindi ito literally bayad agad. O bayad, no? Hindi ko lang alam kung ginawa rin itong installment basis. But it seems that yung kanyang insurance ay pinuli pay ito ng may-ari. So, parang siguro nilansing ng konti, inoperan kunwari ng repair sa Ato 3, pero I doubt bakit Ato 3 ang binigay na repair mga ka-idol. BYD Seagull ang may claim. Bakit ang inoffer is Ato 3? Mapapalusot ba yon? Kayo, ano sa tingin niyo mga ka-idol? In short, umabot na naman ng 2 buwan na, no? Noong 2 buwan, sabi nga, nandito na ho yung pyesa. O sige, di padadala ko na niya. Hindi ho dito, mas mabilis ho ang repair sa BYD Makati. Sa Makati. So sige, sabi ko, dinala ko. Siguro may mas malaki kasa nila ron siya, no? Siguro. Pero nakita ko, tsaka, alam mo, I have to tell you, Eli, ang mga tao sa BYD Makati, mababait. At lagi kang tinatawagan, ini-inform ka, Ina-update ka. Ina-update ka, which I never got with BYD BGC.
Ang BYD BGC, tinatawagan ko na gusto kong makakausap ang isang responsible na officer to talk to them about the problem, no? Kasi they have to know what's happening on the ground. Alam mo pa, ang tumawag sa akin lang, customer relation. At ang sabi, busy daw silang lahat. At they have no time to meet with me. Sabi ko, kliyente ako anong no time? I'm not asking all the time, kako. Basta, kung meron kayong time na pwedeng spare sa akin, tell me and I'll go there and talk with you. If you want, you can come to my house, we can talk about it. Alam mo, Eli, up to this time, they never called me, no? So, anyway, balik tayo doon sa BGC Makati, yung solar group Sabi ko, paano yan, kako? Nung binalik ko, nagloko naman yung electrical ng kotse. Alam mo, yung electric vehicle pala, pag nagloko, putya, hindi ka makakalabas doon sa kotse, ilalak ka. So, napakadelikado rin pala pag ganyan. Oo, kanya dapat pala, gaya ng binigyan ako ng anak ko ng isang parang martilyo. Pag ginon mo, mababasag yung salamin. Salamin para makalabas. Para makalabas. So, papunta na ako doon sa may Makati BYD. Naku, tumigil yung kotse. Ang daming mga nakasulat, pull over, there will be an emergency stop, ganyan. Talagang nag-lock. So sabi ko, dinala ko na sa BYD Makati. Tapos tinignan nila, sabi niya, hindi balansyado daw yung power ng baterya, ito. In short nga ako, hindi na yan fault ng kotse. Hindi na yan fault ko na aksidente. Fault na yan kasi meron tayong, alam ko, merong warranty na 8 Pero years. ang binabanggit ko dyan, dapat bago nila inirelease yung kotse, ibinilik sa'yo, dapat talagang planchado at di ba garantisado? Oo, tama yun. Kasi nung nilabas ko, happy na ako after tatlong buwan na No? Pero yung sa 3 buwan na yan, hindi ka binigyan ng service vehicle? Wala. Dahil nung umpisa pa lang, hinihingi ko na. Kasi kadalasan, may mga kilala rin ako ng mga dealer sa ibang brand ng sasakyan. Pag alam nilang aabot ng mga 1 buwan, bibigyan ka ng service vehicle. Ito. Kasi pakonsuelo lang yun Tama. Halimbawa, yung ikaw, cash ka pero halimbawa yung iba, na halimbawa hulugan, tumatakbo ang bayad mo buwan-buwan, tapos di mo nagagamit sa sakyan. So, dihadong-dihado ka. Actually, Eli, simula nung nilabas ko yan sa Facebook, ang dami tumatawag sa akin ng mga may BYD sa probinsya. Umaabot daw 6 na buwan pa. Hindi nagagamit yung kotse. Kung amortization nun, gusto mo tindi, magbabayad ka. So mukhang may problema talaga, siguro sa pangkalahatan, yung BYD. Kasi malakas sila, agresibo mag-promote, di ba? Bumili. Yes. Pero pag nakabili ka na, yun ang medyo dapat nila ayusin yung sistema. Magmamakaawa ka na. No. Katulad yung feeling ko, ako naman hindi naman, medyo, pwede naman ako, meron pa ako ibang coaching ginagamit. Pero, ang feeling ko, parang kawawang-kawawa ako. Saka nadihado ka ng gusto, kasi, di ba, yun ang pinakamatindi dyan. So, dito ay, ang binabanggit nga ng BYD, siguro dapat ayusin lang yung sistema sa kabuuan. Lahat. Kasi sabi mo, may tumatawag sa ibang probinsya na ganun din hanggang 6 months. Tumatawag sila. Tapos, kahit sa Facebook ko, may mga comment na ganun. Sabi ko, paano kaya yung malilit na tao ako na inaasahan lang nila iyang makakatipid sa kanila na nasira, ngayon, hindi naman ginagawa dahil walang spare parts. Diba? Ako sana, bahala ko bumili, pero parang hindi na muna ako pipili. May kasalanan ko rin yun dahil kinukumbinsi ko kayong mahusay yung kotse. Pero dahil ako, inventor ako, tsaka lagi sa science, wala namang, how do you call it, perfect May mga konting flaws, pero dapat asikasuhin mo kaagad. That was what I was expecting from BYD. And I wanted to tell the executive of BYD, BGC, there's a problem and you have to solve this na makita nyo at yung mga client nyo hindi naman maging fall victim to this problem. Then after 2 months, tinawagan po siya ng BYD at ang sabi, may pyesa na daw. So tingin ko, nauna lang ng konti na binayaran itong kanyang insurance. And nung nakausap ko nga si Sir Gadi online, over Facebook Messenger, according to him, mukhang
bago lang nabayaran ang kanyang insurance policy. Kumbaga, binili niya yata yung unit ng 2024, tapos nabayaran ng kanyang insurance siguro almost 1 year na. So, imagine niyo yun, guys. Di ba? I don't know kung ano talaga ang totoong kwento, but according to him, based sa kanyang knowledge, mukhang huli nang nabayaran ng kanyang insurance, which is, naka-claim naman siya. Ang bad news is, in-endorse siya sa BYD Makati. So, medyo dun siya nag-doubt ngayon na kinuha ko yung unit sa BYD BGC at dun din ako nag-claim ng aking repair, bakit ninyo ako in-endorse sa BYD Makati? Guys, nagbablog po ako sa BYD BGC. And upon my assessment, nakita ko po mismo sa kanilang building, mukhang maliit. Wala silang masyadong malaking facility para itenga ang inyong sasakyan for service. Usually, ang nakikita ko doon ay yung mga unit na yung madali ang service, yung express service, which is yung nasa baba na may lifter. Pagdating naman sa taas, jam pack, grabe. Dahil nandun yung mga units for release, yung mga unit na for tinting or maybe for stenciling, pero walang unit doon na for repair. Yun ang nakikita ko, mga ka-idol. That's why in-endorse sila sa BYD Makati dahil maybe mas malaki yung kanilang facility doon at maybe meron silang internal agreement with regards to service, which is hindi yata na-explain ng maayos dito sa kliyente. At according to my friend from BYD BGC, ay talagang kino-ordinate naman daw nila ang service para kay Sir Gadi. Yun nga lang, siguro hindi lang maayos or hindi lang na-polish the way how they deliver sa kliyente. That's why nagalit. Pero na-sense ni Mr. Gadi yung klase ng service na meron ang Makati versus BGC. And according to Sir Gadi, na yun nga, uncontactable sila, cannot be reached sila, sobra daw nilang busy. Well, in fact, totoong busy nga talaga ang BYD BGC. Dahil sa lahat po ng mga BYD dealership, BYD BGC ang usually na nilalapitan ng mga customers. At ako mismo makakapag-attest niyan, mga ka-idol, dahil once tinambayan ko po yan for 1 week, nakita ko talaga kung gaano ka-busy ang BYD BGC, mga ka-idol. Pero hindi ko sinasabi na kinakampihan ko ang BYD BGC, ha. But maybe siguro meron lang talagang konting pagkakamali ang pagkakadeliver nila sa customer. Ayun. So, yun nga, after doon sa service na yon, nagloko na naman ang kanyang sasakyan. I think, maybe sa system, mga ka-idol, no? Itinirik siya ng kanyang sasakyan. Dahil high-tech yung sasakyan, kagaya ng mga sinabi ko sa inyo sa mga dati kong vlogs, sobrang high-tech, sobrang talino ng inyong sasakyan, mas complicated, mas mahirap ipaayos o mahal ang pagpapaayos. Okay? So, yung pinaka-last is, yun nga, yung kino-complain ni Sir Gadi is yung wala daw ino-offer na loaner vehicle o service vehicle while habang nagpapaservice. Dahil syempre, medyo matatagalan, di ba? Well, kay Sir Gadi meron. Nag-offer si Makati at nag-offer din si BGC. But in fact, to tell you honestly, hindi po yan normally ino-offer sa mga ordinary customers like me, maybe you.
Yan ay ino-offer usually sa mga customers na kagaya ni Sir Gadi na nagreklamo ng sobra-sobra na maaaring ika-downfall ng kanilang business. But dun sa mga ordinary complaint, like ordinary people like me, hindi ka makakakuha ng loaner car. Manigas ka dyan. And even sa mga insurance companies, they do not offer loaner car. But may isang insurance company na go-offer ng loaner car, which is the Standard. Yan, nag-o-offer sila. Okay, hindi ko sila pinopromote mga ka-idol pero nag-o-offer po sila. But sa dealership, kahit anong brand man yan, except yung mga high-end cars like yung mga European cars, maybe nag-o-offer sila. Pero hindi lahat mga ka-idol. So, disclaimer tayo dyan yung ginawa kay Sir Gadi, yung service na ginawa kay Sir Gadi, maybe kung kayo po ay nakabili ng BYD cars o vehicles sa mga respective dealership, baka mag-expect po kayo na ganyan din ang gagawin sa inyo. Baka hindi. Kung meron man, thankful po kayo. But ako na magsasabi po sa inyo, hindi po yan ino-offer ng dealership ang loaner car o wala pong loaner car allotted ang dealership para sa mga customers o sa mga customers na may issues na ganyan. Okay? So I hope may natutunan po kayo sa video ito mga ka-idol with regards to that service, no? Tingin ko hindi naman ito magiging downfall ng BYD, especially BYD BGC. Dahil according to my friend who works in BYD, they accept it as healthy criticism at part na rin ito ng kanilang experience. At least, nakahandle sila ng ganitong klaseng customer. O nakita din nila yung kanilang pagkakamali. So ito na yung pinaka-challenge nila na pag-uusayan pa nila ang kanilang serbisyo na hindi sila umabot sa point na kagaya po ng alam mo na kung ano yung Chinese car na nasira ang pangalan na hindi na halos makabangon. But BYD, tignan natin. Okay? Thank you for watching mga ka-idol.